nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Conference Committee sapagkat dapat kayong managot. Yan po ay kasong kriminal. Yan po ay crime against public interest. Kongresista Estela Quimbo, binatikos matapos magatubiling magbigay ng komento sa nangyayaring issue sa BICAM report. Viral na sa ngayon ang ginawang pang-isnob ni Representative Quimbo sa mga reporter na gusto sanang itanong ang issue sa national budget. Dito ang rason ng kanyang staff ay may lakad pa ang kongresista, kaya sa Lunes na lamang raw siya magbibigay ng komento patungkol sa issue na kinakaharap nito. Nauna nang sinabi nito sa kanyang nakaraang interview na walang mga blanco sa BICAM report, taliwas ito sa mga nagsisilabasan sa social media na magpapatunay na may mga blank items sa BICAM report. Tikumpa ang bibig ng kongresista sa nasabing issue. Samantala marami na ang nabibigay ng suporta tungkol sa pahayag ni FPRRD upang suportahan ang mga sinabi nito dahil sa unconstitutional na naging proseso ng bicameral report. Nauna nang sinabi ni former Senator Ping Lacson na may kapabayaang nangyari. Hindi pwedeng iwan na lamang na blanco ang mga appropriations sa bicameral committee report. Hihilingin naman ni Kongresista Sid Ongab sa Supreme Court na questionin ang national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. May panawagan naman si Attorney Vic Rodriguez sa mga taong nagpuno sa BICAM report. Kung totoo ang sinabi nito na isang mga staff niya ang naglagay ng mga amount rito ay agad na itong mag-resign, gawing senador ang kanyang staff dahil sa kadahilanang hindi naman nito kayang gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ipinaglaban naman ni Attorney Vic na dapat ay managot sa batas dahil sa ginawang pangbubudol ng mga nasa likod nito. Pinaringgan naman nito ang isang nag-iingay na membro raw ng Makabayan Bloc na aniya ngayon lamang nagsalita at nag-ingay sa social media. Dito ay buwelta si Attorney Vic at binatikos ito dahil hindi ito magsasalita kung hindi lumabas ang issue ng BICAM report. Kung hindi naglakas ng loob si FPRRD at 3rd District Representative Sid Ongab sa kanilang interview noong nakaraang araw, ay hindi ito mag-iingay sa social media. Marahil nakikisawsaw lamang ito para makakuha ng boto ng taong bayan sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Attorney Vic ay dapat mapanagot lahat ng mga kongresista o kung sino man ang pumirma sa BICAM report na naging basihan ng General Appropriations Act na kamakailan ay pinirmahan ni PBBM ay nararapat lamang na patawan sila ng kaparusahan dahil bakit sila pumirma sa nasabing report kahit na alam naman nila na may mga blanco doon. Ating panoorin ang buong panayam kay Attorney Vic Rodriguez. Kayo na ang bahalang humusga. Those who filled in those blanks are liable for violation of our revised penal code, yung tinatawag pong falsification of legislative document. Sapagkat wala po kayong otoridad na pakialaman yung BICAM final and certified and ratified report. Hindi po kayo mambabatas. At yung mambabatas naman na nagpapalusot na sinabi niyang inatasan niya yung kanyang mga staff na sila na ang tumingin at tumapos ng trabaho, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, magpalit na po kayo ng trabaho ng staff ninyo. I-promote mo yung staff mo, gawin mo siyang senador, at ikaw senador, i-demote mo sarili mo, ikaw na ngayon ang staff ng iyong staff na magiging senador sapagkat you have abandoned a sacred constitutional mandate to safeguard every centavo that belongs to the Filipino people. Hindi ho pwedeng pawardi-wardi ang pagtatrabaho natin dyan sa Kongreso. Hindi po pwedeng pawardi-wardi ang attitude ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at dyan din ho sa Senado. At merong isang napakaingay na miyembro daw ng Makabayan Bloc. Hindi ka tunay na makabayan. Hindi ka nagsasalita hanggat hindi inilabas ni Pangulong Duterte yung kanyang smoking gun o yung kanyang slam dunk evidence. Ngayon, nagsasalita ka, liniliis mong katotohanan. Inahamon kita, magpakita ka ng video o nung podcast ni Pangulong Duterte na sinabi ni Pangulong Duterte na ang blanco ay ang GAA. Huwag kang sinungaling. Huwag mong lihisin ang katotohanan. Ang katotohanan ay
pulo ng blanco ang Bicameral Conference Committee report. Kanya nga sila tinatawag at nababansagan na Vice-Cam. Imaginin ho ninyo, bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, hindi po nila binabasa yung kanilang pinipirmahan, basta ipinapasa na lang ang isang panukalang batas na kasing selan, kasing selan at napakahalaga ng tinatawag nating taunang budget. Hindi na po nila binabasa, hindi na rin nila tinitingnan na may blanco, puros blanco po yung Bicameral Conference Committee report. Uulitin ko, walang sino man sa aming panig, panig ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Pumab at lahat ng present ng Last Saturday podcast sa Basta Dabawenyo, walang ni isa man ho doon na nagsabing blanco ang GAA. Ang katotohanan, yun po ay aming pagsubok sa kanila. At sila ho ay kumain doon sa aming patibong. Ang sinabi naming blanco ay yung Bicameral Conference Committee. Dali-dali naglabas ng statement ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Labanan ng fake news. Talagang lalabanan natin ang fake news mo. Talagang walang blanco sa GAA. Sagutin mo ngayon. Paano mo nabuo ang GAA? Paano mo na po nabuo yung General Appropriations Act? Bakit mo pinapirma ng General Appropriations Bill ang Pangulo, si Bongbong Marcos? Hindi mo ba sinabi na blanco yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang daang bilyong piso? Yan ang iyong sagutin. Sapagkat ang blankong sinasabi namin yung Bicameral Conference Committee report. Pero, pasalamat sa iyo ang sambayan ng Pilipino sapagkat inamin mo na hindi na blanco yung GAB at yung GAA. Ang tanong ngayon, sino ang nagpuno ng mga kakulangan pagdating sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee? Isa ba itong babae? Isa ba itong lalaki? O grupo ba ng napapabilang sa tinatawag nating sekretong fourth chamber or fourth estate? Yan po ang sagutin ninyo. At huwag kayo magpalaganap. Tutulungan ko naman ho kayo Tutulungan ko kayong labanan ng fake news. Importanteng malaman ito ng ating mga kababayan, lalo pat yun naiipit ngayon sa traffic. Sapagkat alam ho ninyo, pinaglalaroan nila ang ating pera, pinaglalaroan nila ang taunan nating budget. Siniro ang PhilHealth ngayong taon. Samantalang blanco yung napakaraming line items diyan sa Bicameral Conference Committee report. At karamihan po doon sa nadidiskubre at marami pa hong madidiskubre si Congressman Sid Pumab. Karamihan po doon sa nadiskubre na mga blankong halaga diyan sa mga line item, diyan po sa Bicameral Conference Committee report ay napapabilang sa mga ahensyang sa ilalim ng Department of Agriculture. Hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit hindi matugunan ang ating problema sa food security? Kung bakit hanggang sa ngayon magtatatlong taon na sila, kalahati na ng kanyang 6 na taon na termino, food security pa rin ang pinag-uusapan? Hindi pa tayo gumagraduate at hindi po tayo gagraduate patungo doon sa tinatawag nating food sovereignty. Food security pa rin. Paano tayo magkakaroon ng food security? Hinayari po yung budget ng Department of Agriculture. Kitang-kita naman doon, blanco, pagdating sa usapin ng NIA, yung National Irrigation Administration. Blanco din pagdating sa Coconut Authority. Ito po yung ating pag-usapan. Ito po yung dapat nilang panagutan. Kaya Arjen, simut ang kaban ng bayan sa mga crocs. Tama yun Arjen, pero huwag tayong pumayag. At huwag po tayo maging parang masanay na ito po yung new normal. Hindi po itong new normal. Mabubutit mararangal na tao po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po mandarambong, hindi po magnanakaw ang mga Pilipino. Kanya nga po bilang senador ninyo, pinapanakala kung ibalik na ang death penalty sa kasong plunder. At ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos na lamang. Tama po, narinig niyo ako, from 50 million to 1 million pesos na lamang. Sapagkat nung lumabas po itong blankong dokumento, hindi po inosenteng dokumento ito ito lamang naman po ang nagiging pundasyon o basihan ng ating taunang budget, yung General Appropriations Act. Nung nakita po namin ito,
nung Sabado ng gabi at inilahan dito sa taong bayan, nakakagalit sapagkat bilyong-bilyong piso po pinaglalaroan nila eh. Kaya sabi ko, minarapat ko na hindi na lamang 5 million, bababa po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million. Dahil sobra na ang pangbubudol na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Grabe na po talamak ang nakawan. Grabe na po at talamak ang korupsyon. Kailangan na po natin itong tulungan. Ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million pesos, ibababa po ito ng 1 million pesos at pag nagawa na po natin yan, sa Senado, aking ipapanukalang ibalik ang kaparusahang bitay o death penalty sa dalawang kaso, sa plunder numero 1 at sa droga. Ito po yung aking itinutulak bilang senador ninyo. Balit, huwag din po tayo mawawala dito sa ating pinag-uusapan